Ayan, meron akong nyug. So, kudkurin ko siya para makaluto ako ng biko. Ngayon ko na lang siya lulutuin. Ayan, kakain tayo ng biko today. Yehey! So, ayan, ganito lang. Ganito lang paggamit ng kudkuran nila. Ayan. Kaganan mo lang sa paa mo. Ayan, mag-umpisa ka na sa kudkud ng nyug. Ganyan lang kasimple. So, ayan, may nabili tayo ditong red beanie rice. Yan, beanie rice, yung tawag nila dito sa glutinous rice. O malagkit. So, ano siya? Red. So, meron din tayong white. Malagkit. So, ito yung lulutuin ko ngayon. Magbiko ako. So, ito, gagawin ko siyang powder. Para pwede akong gagawa ng bilo-bilo. Palutaw. Palitaw. Ayan. Beanie rice. So, ito yung kinudkod natin. Ang sarap kainin. Kaso lang gagawin natin gata. So, ayan, meron akong hot water. Ilagay ko dito. Ayan. So, maya-maya ba yan? Kunti natin pipigaan. Kasi mainit pa. So, ayan, malamig na yung tubig na hinalo natin na 1 glass. Kaya, pipikaan na natin, guys. Mano-mano lang. Yan ang hirap dito. Mahirap makahanap ng coconut milk or coconut cream sa tindahan dito sa market, dito sa village. So, kailangan mo pang pupunta ng bayan para makabili ka ng mga nasa can. Yung mga coconut cream in can, yung mga ganun. So, kung talagang gusto mong magluluto ng biko o sweetened glutinous rice cake, o ganun ba yun? Yan, o kakanin. So, kailangan planuhan mo. Bibili ka muna, paghandaan mo. Kung ayaw mo nang maproseso, kagaya nito na ginawa ko, na talagang pipigaan mo pa yung mga kinudkod na nyog para magkaroon ka ng gata o coconut cream milk. Ayan. So, isang baso lang yung nilagay ko dito. Hindi na kailangan ng marami para siguradong ano siya. Yung kaka ng gata. Yun ang kailangan, guys. Hindi yung malatnaw. So, ayan, tapos na. At dito, pinapakuluan na natin at ilagay na natin ang ating jaggery. Jaggery. Ito ay made of dates, guys. Hindi siya sugar cane jaggery. Hindi yung kalamay ba sa atin. So, iba siya. Iba yung smell niya. Mabango din siya. Pero less yung sweetness niya. Itong jaggery ng dates. Ayan. So, wala kasi dito yung yung sugar cane na jaggery na mas matamis yun pag yun ang ilagay mo. At kakaiba talaga yung mga nila aroma. Yun, magkaiba. So, ito naman mabango siya. Mabango pero less yung sweetness niya. Mas konti yung tamis niya. So, ayan, nag-melt na yung ating jaggery. So, hintayin na lang natin na mag-iskoma or caramelize ang ating sugar with coconut milk. So, ganito kasi kami pag magbiko, guys, o kagawa ng kakanin. Kailangang i-caramelize namin ng mabuti yung sugar sa gata para mas lalong masarap at tatagal yung niya. Yung tatagal ng ganun. So, yun ang way na nakagisnan ko. Kaya yun ang ginagaya ko. So, ayan. Pakuluin natin ng pakuluin hanggang sa magiging caramelized na siya. So, malapit na to, guys. So, ayan. Ganitong itsura. Okay na to, guys. Caramelized na ito. Ayan. So, parang medyo na siya, dumidikit na siya sa sandok. So, okay na siya. Ganito yung iskoma na sinasabi ko.
Ayan. So, pwede na nating ihalo ang ating niluluto na ready-made na glutinous rice. So, syempre, mas marami siya. So, bawasan muna natin. I-estimatein na natin mamaya kung kailangan pa ba siya ng tamis or sugar. Latik. Latik pala. Kailangan pa ba natin ng latik? So, dagdagan natin. Kasi mas marami siya ngayon. Baka mapasobra. So, masyadong malambot at matamis din. Ayan. So, ayan. Halo na natin. Ito na ang ating sinaing na glutinous rice. Yung pula. So, dapat yung pagkaluto nyo guys ay hindi masyadong malambot para hindi magmukhang lugaw yung ating biko. So, kailangan tamang-tama lang siya. Hindi malambot, hindi rin matigas. Ewan ko lang, depende yan sa mga kumakain kung ano yung hilig nila. Yung iba kasi mas gusto nila na medyo parang half cook lang. Ganun. So, yung iba naman medyo gusto nila malambot. So yung akin naman ay talagang tamang-tama lang. Hindi malambot, hindi matigas. Ganun. So, ayan, i-mix-mix lang natin. Mikos-mikos ang ating kakanin sa latik. Ayan. Ang sarap ng latik na yan. Para pwede siyang pang palaman ng tinapay. Mabango. Tinatry ko siya sa sliced bread. Masarap din kainin. Kaya yung tira na tinabi ko, ayun. Maubos din yan sa tinapay. So, ayan, uubusin natin yung glutinous rice. Paglagay natin sa latik. So, titingnan na lang natin kung kailangan pa nating dagdagan ng latik. Yung ating mini mix dito. So, ito guys ay masarap pag yung topping mo, lagyan mo din ng yung coconut milk, tapos gagawin mo siyang gagawin mo siyang solid. Anong tawag ba doon? Basta yung gagawin mo siyang parang maging matigas na, tapos ilagay mo sa topping ng kakanin. Masarap din yun. Kaso lang wala na akong coconut, wala na akong gata. Tamang-tama lang siya dito sa kakanin. So, wala akong pang topping. Yan. So, optional lang naman yan. Importante, ayan, may biko na at latik. Biko na rin yan. Ayan. Pero kung may mga iba-iba kayo dyan na pang additional flavor, mas maigi, mas masarap yun. Diba? Mas masarap din siya lagyan ng jackfruit. Yun. So, sayang nga lang. Yung ginawa kong caramelized jackfruit ay naubos ko na. Kinakain ko na siya. Hindi ako nakahintay. Ayan. Pang-mix ko sana yun pag magluluto ako ng bilo-bilo at saka biko. Pero yun nga, hindi nakatiis. Kaya naubos ko na. So, anyway, ayan, malapit na ito. Wag lang nating halongkatin ng halongkatin, baka mas lalo siyang mapipino yung glutinous rice at lalong lalambot ng lalambot. Kaya dahan-dahan lang muna hanggang sa ma-well combine na natin yung latik sa kakanin rice or glutinous rice. Ayan. So, syempre, hindi pwedeng walang tikiman. Ayan. Testing time. Tikman muna natin, guys, kung ano ang timpla niya. Ayan. Kung matamis pa, kailangan padagdagan natin ng latik or okay na. Kaya kailangan natin titikman. O, ayan, uulit pa kasi hindi pa sigurado. O, nasasarapan lang. Alright, nandito na, nilipat na natin sa ating
Pyrex. Lalagyan natin ng biko o kakanin. So, ayan. Ready to eat na at tikiman na talaga. Kain tayo. Bye-bye.